Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada, 5 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga at nagbabalik tayo mga kabrigada sa ating programa. Ang bahaging ito yatid sa atin, of course, ng ating Yummy Vit. Oy! Type ko yan. Ngayon po mga kabrigada, lumamig ng mga nakaraan. Bago na naman panahon ngayon, umiinit na naman. Hindi natin alam kung sa mga susunod na araw, babalik ulit nung may kalamigan na ihip ng hangin. Ibig sabihin laang yan mga kabrigada, nagpapabago-bago ang ating panahon. At bilang isang magulang, kailangan po natin na doblehin ang proteksyon sa ating mga chikiting. Tama! Dahil sa mura po mga kabrigada nilang katawan, syempre, ang kanilang immune system po mga kabrigada ay hindi pa rin po well-developed. Tama! Yan. Kaya bilang isang magulang, kailangan po may mga ginagawa tayong pamamaraan para masuportahan po ang kanilang katawan. Nang sa gayon po ay hindi po sila basta-bastang dapuan ng anumang sakit, ng ubo, nauuso na naman ngayon, di ba? Kung mapapansin nyo mga kabrigada, medyo may mga kati-kati na naman na nararamdaman sa ating lalamunan. Nagso-sore throat na naman. Eh, ganun? Kung tayo ang mga adult na ang immune system po natin ay well-developed na, paano pa po mga kabrigada sa mga kabataan, sa mga bulinggit? Tama! Kaya dapat mga kabrigada meron po tayong ginagawang aksyon, meron po tayong additional mga kabrigada na effort para po masuportahan ang kanilang kalusugan. Narariyan po mga kabrigada, makakatulong po sa inyo ang ating Yummy Vit. Type ko yan. Yummy Vit Oral Drops para po sa mga batang may edad 6 months hanggang 2 years old. At Yummy Vit Syrup sa mga batang may edad 3 years old hanggang 15 years old. Tama! Yan, may taurine, lysine, chlorella growth factor at vitamin C. May zinc na din mga kabrigada ang ating Yummy Vit. Kaya malaking tulong po mga kabrigada sa depensa ng kanilang katawan, laban po mga kabrigada sa mga karamdaman. Tama! Yummy Vit mga kabrigada, simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong anak and stunting now. Available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Meron ho yan mga kabrigada sa South Star Drugs, sa Mercury Drug Store, sa The Generics Pharmacy, Generica mga kabrigada, Carl Andre Drug Store, at sa mga local pharmacies na naririyan ho sa inyong mga lugar. Type ko yan. Kabrigada, dire-diretso na tayo. Makakasama natin mga kabrigada ngayong umaga sa ating segment na legal na usapan, sina Attorney Benjan Maralit at si Attorney Reginald Laco. Yan. Pagbati po muna mga sir, mga panda-drive maksantindig. Yan. Magandang umaga po, Ma'am Mel. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa Brigada ngayong umaga. Yan. Attorney Reggie. Attorney Reggie lang tatawag ko sa iyo, Attorney. Good morning po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Yan. Oy, kabrigada yung may mga katanungan dyan, ready nyo na. Ang pag-uusapan natin is regarding po mga kabrigada sa Fire Code of the Philippines. At bilang panimula mga kabrigada, para po sa background ng batas na ito, siguro simulan muna natin. Ano po ang Fire Code of the Philippines at ano po ang layunin nito? Sige. Bilang si bago si Attorney Reggie dito. Bibinyagan natin si Attorney Reggie. Sige. Fire away. Okay, good morning po. So, ang purpose po ng Revised Fire Code of the Philippines is to ensure public safety and to promote economic development. Sa papaanong paraan po, sa pamamagitan po ng pag-suppress or pag-prevent po ng mga destructive fires at to ensure po na magkaroon ng accountability yung pong ating mga, hindi lang po yung ating mga public officials sa BFP, ganun din po yung mga
kababayan natin na sana po ay sumunod tayo sa mga standard to prevent po yung fire and to ensure din po na may professionalism sa fire services sa atin pong mga bombero. Opo. And with that, sino po yung namamahala sa pagpapatupad nitong batas na ito sa bawat lungsod at even sa mga barangay? So ang main government agency po entrusted with the implementation of the law is the Bureau of Fire Protection, which is under po ng Department of Interior and Local Government. And of course, since yung ating pong local government units are also under the supervision of the DILG, so nakikipagtulungan po yung ating Bureau of Fire Protection sa mga local government units, like po yung ating mga cities and municipalities na before po magkaroon ng mayor's permit sa bawat establishment or occupancy permit, kailangan po muna ng fire safety inspection certificate galing po sa Bureau of Fire Protection. Dagdag ko lang, Ma'am Mel, Apo. Yun po kasing fire code natin, Fire Code of the Philippines. Ito po yung kalipunan o kasamahan ng mga batas at alituntunin na may kinalaman kung paano ang pag-iwas, hindi na yung pag-iwas kung paano hindi magkakaroon ng sunog. Para matanggal natin yung senaryo na nagkakaroon pa ng insidente na may kinalaman sa sunog o yung mga kaakibat na panganib na dala ng sunog. Yan po yung ating Fire Code of the Philippines. Pero meron kasi mga sir na misconception pagdating po dito sa pag sinabing Fire Code. So, ibig sabihin parang ang ibang misconception, lalang-lalo na sa mga tagapakinig natin na wala pang gaanong kaalaman, ang iniisip lang nila ay yung sakop ng Fire Code ay yung pagkakaroon ng fire extinguishers, 'di ba, sa mga sa mga gusali, yung pagkakaroon ng mga sprinkler ganoon, mga alarm, pero minsan hindi nila alam na even sa structure ng building dapat meron din, may sinusunod. Tama po, Ma'am, yun kasi tulad po ng may sipon din tayo. Isang linggo na to. Tulad po ng nabanggit na natin before, kapag ka ikaw ay may tagas ang tubo, hindi ka naman po tatawag ng karpintero. Kapag ka ikaw ay may problemang legal, hindi ka naman tatawag ng engineer, kundi tatawagin mo ay abogado. Same din po dito. Kung magkakaroon ng insidente ng sunog or kapag ka may sunog, isa lang lagi yung tatawagin natin. So, regardless kung ano mang klaseng establishmento yan, struktura, sakop pa din po yan ng Fire Code of the Philippines dahil hindi naman namimili ng susunugin ng apoy. Totoo yan. Hindi po yung insidente at yung mga aksidente na may kinalaman sa sunog, hindi po yan namimili na pag nakita, medyo luma na yung bahay mo, sige, dito natin simulan ng sunog. Hindi po ganun . So, kailangan po nating maging aware sa alituntunin ng mga ito para maiwasan nga natin yun. At alam natin kung anong ahensya ng gobyerno yung pupuntahan natin in case at hindi maiiwasan na magkaroon ng ganitong insidente. And with that, sa ating fire safety requirements naman mga sir, ito po, ano po yung pangunahing obligasyon ng may-ari ng isang gusali para po maiwasan yung sunog? Number one po, before construction po ng isang building, before po mabigyan ng occupancy permit yung isa pong establishment, kailangan po kasi magkaroon ng fire safety inspection certificate mula po sa Bureau of Fire Protection. And under the Ease of Doing Business Act po, kailangan ma-release po siya ng Bureau of Fire Protection within 7 working days. So actually, dun po nagkakaroon ng problema ngayon dun sa fire safety inspection certificate. Because yung Ease of Doing Business Act po talaga, prohibited po yung ating Bureau of Fire Protection na mag-refer ng specific brand nung ito pong ating fire extinguisher or fire safety equipment. So, and under the law po, ang sabi po ng batas, kung hindi po ma-issuehan ng certificate yung isang establishment within 7 working days, provided bayad po yung fees, yung documents complete, automatically issued na po dapat yung certificate dun sa atin pong establishment or owner ng specific na building.
Oo. So with that, kailangan ba din na attorney na i-secure yung halimbawa, 'di ba, ang occupancy kasi ay kailangan na makuha muna bago mag-start ng construction, 'di ba? Ang Apo. isang gusali. Ng paggamit, ma'am. Paggamit ng certificate isang- of occupancy, ini-issue po yan bago mo gamitin o Magamit. okupahin yung building. At hindi ka Opo. po makakakuha niya nang wala kang fire safety Oo. inspection certificate. Kasi po, katuwang nga, sabi nga po ni Attorney Reginald kanina, although ang main agency na may kinalaman sa pagpapatupad ng Fire Code of the Philippines ay itong ating BFP, katuwang po niya ang local government. Kasi kanino ka ba kukuha ng certificate of occupancy, ng building permit, ng lahat ng kailangan mo para sa pagpapatayo at paggamit ng building? So sa local government. Si local government, nakatie up siya kay BFP, nasasabihin ni BFP, o teka muna local government, hanggat wala akong ini-issue nito, wag mong bibigyan ng occupancy permit. That's why magkatuwang po sila. So hindi pwedeng makakuha ka ng isa nang wala yung isa. Or magamit mo yung building na hindi mo makukuha itong fire inspection certificate kasi ito ang isa sa requirement para mabigyan ka ng certificate of occupancy. At magamit mo na yung building na yun. Oo. So, ibig sabihin, attorney, kailangan na magkaroon ng inspection ang Bureau of Fire Protection sa isang gusali para Precisely marilisan. po. Precisely. Dapat po. Ang kagandahan naman po noon, yung fire safety inspection certificate na na-issue before occupancy permit, pwede na po siyang gamitin sa mayor's permit application ng isang business. Hindi na po kailangan kumuha pa ng panibago. Panibago. Yun. So, with that, mga sir, ano po ba ang dapat isaalang-alang sa mga fire exits, fire alarm, at fire extinguishers? Ang unang-una, Ma'am Mel dyan, dapat meron. Totoo. Oo. Dapat meron. Oo. At kung meron, dapat working. At kung working, dapat visible. Oo. Kasi, katulad nung fire exit, saan ko hahanapin yung fire exit ngayon? Ilan yung fire exit? Kasi po, bawat klase ng establishmento o building na ginawa, whether it be residential, commercial, or industrial, may number of fire exits na kailangan siya na meron. Kasi, katulad, halimbawa, walang problema tayo dun sa residential. Usually, extended family tayo, so kukunti yung tao sa bahay. Or kung dumami man, hindi katulad ng sa commercial or sa industrial. So, kung sa bahay, no, meron tayong parang fire escape plan na ginagamit. Yun po yung pwedeng fire exit o nasan yung fire exit natin. Katulad ma'am sa bahay ko, sa likod ng bahay ko is may parang monkey ladder na pag umakyat ka, diretso ka sa bubong. Yun na, makakatawid ka na dun sa kabilang bahay. Especially po na ang bahay sa subdivision, kung makikita natin, ay wall-to-wall na. No? So may mga ganun po. Sa commercial and industrial, of course, mas madami at kailangan may ano po yan kailangan visible nga siya. Ang sabi nga nung batas, may ilaw siya, umiilaw dapat siya. Katulad na nakikita natin sinihan. May dalawang fire exit sa una, may fire exit din sa likod. Sa likodan. So, ang unang-una po ditong kailangan, bukod nga dun sa meron and working, is may proper signage para masundan ng mga tao kung sakasakaling na magkakameron ng sunog. Yun po ang tingin kong pinakamahalaga na meron. Dapat. Kasi for example, paano po attorney nagkasunog may fire extinguisher kang ready pero hindi naman makita, nakatago pala yung fire extinguisher. Paano ho iyon? 'Di ba? O kaya pwede gumagana. Oo, expired. Expired po. Nako. Oo, mahirap po yung ganoon mga kabrigada. Yung safety po syempre nung umuukupa. Oo, yung isinaasa alang-alang ho natin doon na. So, ito po kasi yung isa pa sa misconception. Kasi pag sinabing Fire Code of the Philippines, ang isip nila, mga commercial lang. Oo. Minsan hindi naiisip na pati pala residential ay sakop ng Fire Code of the Philippines. And with that, paano po ba naiiba yung requirements para doon sa residential, commercial, at mga industrial buildings? Okay, dun po sa commercial, usually basic safety requirements lang po, fire extinguisher and fire exit. So, while sa commercial po, mas marami po yung mga safety requirements. Kailangan po ng mga fire alarms, sprinklers, tsaka po mga evacuation plans.
Mhm. Pero pagdating po sa industrial, mas mahigpit po, pinakamahigpit po dito kasi kailangan po ng mga hazard controls natin, special system. So again, yung atin naman pong BFP will provide the necessary requirements, tsaka po yung mga details before po ma-issue ng fire safety inspection certificate. Kaya lang ang ano lang po, Ma'am Mel, ang problema talaga pagdating po talaga sa residential. Mhm. So ang usual problem po is kadalasan po sa ating mga kababayan, especially pag mga nasa liblib po yung residential na bahay nila, hindi po sila nahingi ng building permit, yung Yes. nakakapag-construct po sila ng Opo. bahay nila. So mabuti nga po ngayon, medyo mahigpit na yung ating mga local water districts, yung Meralco, Batelec, na hindi po nila kakabitan ng tubig or kuryente nang walang building permit. Kasi yun na lang po yung pagkakabit po ng tubig kuryente, yun po yung pumipigil dun sa ating mga kababayan magpagawa ng building na walang building permit. Ang risk po pag walang building permit, occupancy permit, yun nga po, more or less, wala din po compliance sa fire safety requirement ng fire code. Yun, oo. Ito ha, paglilinaw lang natin sa ating mga tagapakinig. Even po sarili ninyong bahay ang ginagamit, kailangan po kayong merong building permit. Yan. Napaka-importante ho niyan, mga kabrigada. Minsan kasi atin iniisip nila, napaka-hassle pa yan. Mismo po. Gagastos pa ako ng ganyan. Oo, ayaw na nilang abala sa ganoon. Pipila na naman ako doon sa munisipyo, kukuha ng mga ganito, may mga requirements. Gastos din yan. Ano pong masasabi ninyo sa ganoon? Ini-improve na naman po natin ngayon yung application nga at renewal ng mayor's permit sa Batangas City. Ang alam ko nitong huli is pwede na online. Online na po, pwede na po. With the technology na meron tayo ngayon, hindi na ganun kahirap. And isa pa po, may dagdag ko lang, Ma'am Mel, dun sa industrial buildings. Ang tanong kasi, bakit mas mahigpit siya? Kasi kung industrial yan, especially depende sa kung anong kinikater na service nitong industrial establishment na to. Katulad halimbawa kung ikaw ay gawaan ng mga bagay na prone talaga sa sunog, goma, plastic, or kung ano man. So syempre dapat it goes without saying na mas dapat stringent yung Mas patakaran mahigpit. pagdating sa mga ito kasi buhay ng empleyado, buhay ng kapaligiran ng nakapaligid sa iyo ang nakasalalay. And regarding naman po dun sa residential kasi nga tama po si Attorney Reggie pag sa bukid kasi there was once a time na hindi talaga naman pinapansin yung compliance. Recently na lang nung nagkaroon tayo ng revised fire code, na revise ito na bago, na update ng 2008 is before wala talaga, wala ka makikitang bahay na may fire extinguisher. Totoo yan. Kasi asan nga naman nila gagamitin ang kanilang wala naman, hindi naman mandatory. Meron o wala, matatayo ko to. Kahit nga building permit, kailan lang ba? Totoo yan. Kailan lang ba? Recently lang din naging Oo. mahigpit sa mga residential. Precisely. Kaya kung mapapansin natin, may mga bahay na walang testamento o yung wala siyang patunay kung kanino ba nakapangalan yung bahay. Wala pong tax deck. Walang tax declaration ang bahay. Simply because hindi mo naman nirehistro na nagpagawa ka. Pagawa. So paano magkakameron? And ito po yun. Ito yun. Kaya dapat yung ang pagpapatupad ng mga ganitong alituntunin is a-collaboration of several agency. Katulad nga po na nabanggit kanina, nandiyan na yung sa water natin, sa electric provider, yung electricity na nagpo-provide ng electricity, and all other stakeholders within specific local government unit. So kailangan sama-sama for purposes ng implementation. Yun. Malinaw po yun, mga kabrigada, ha? Kaya kung kayo nakikinig, magpapatayo kayo ng bahay. I-take note nyo na po, mga kabrigada, ha? Yung mga pinag-uusapan ho namin dito sa ating programa. Nang sa gayon, may alam ka na. Yan. Tama! Ha? Sige, mga kabrigada, pagbibigyan muna natin ng commercial o dire-diretso na? Sige, dire-diretso na daw natin, attorney. Oo. And with that, kanina, nababanggit na natin, attorney, itong Fire Safety Inspection Certificate. Yan. Oo. Bibigyan lang natin ng kaalaman siguro yung ating mga tagapakinig. Kailan po kailangan kumuha ng Fire Safety Inspection Certificate?
Okay. Reggie. Actually, before po the issuance of occupancy permit, so kailangan po ng Fire Safety Inspection Certificate mula sa ating Bureau of Fire Protection, dun po sa mga nagpapatayo ng bahay. Then, kung yun naman pong bahay na pinatayo nyo for commercial din po, mag-a-apply po kayo ng mayor's permit, yung Fire Safety Inspection Certificate po na na-issue before the issuance of occupancy permit, yun na po yung pwedeng gamitin. So, without Fire Safety Inspection Certificate, hindi po allowed na mag-issue ng mayor's permit. So, considered po na illegal yung business nyo kung walang Fire Safety Inspection Certificate. So, yung initial or original Fire Safety Inspection Certificate for business po or for occupancy permit, kailangan po ma-issue ng Bureau of Fire Protection within 7 working days. And kung hindi po siya na-issue, may provision po yung law na automatically issued na siya provided yung appropriate fees, documents are properly paid and submitted. Ngayon, kung for business renewal naman po, ang sabi po ng Ease of Doing Business Act, kailangan ma-issue po siya ng Bureau of Fire Protection within 3 working days. Kaya kung for renewal na po yung mayor's permit nyo, so mas maikli na po in time for issuance ng BFP, 3 working days na lang po. Opo. Pero ito, attorney, lilinawin lang natin ito. Itong FSIC ay para lamang po doon sa mga commercial. Hindi po. Hindi po, Hindi. ma'am. Even residential din. Pangkalatan po. At saka ma'am, baka mali tayo. Ang sabi, 'di ba? Nabanggit namin kanina na before may mga gusali establishment na naitayo na wala tayong na hindi sumunod sa Yes, striktong patakaran ng Fire Code of the Philippines. Now, here comes the renovation. 'Di ba? Halimbawa, dati ako wala naman ako, hindi ako pinagawa ko to, wala akong building permit, wala akong kahit ano. Basta pinatayo ko lang, may pera naman ako, pinatayo ko. Here comes magpapa-renovate ka. Question is, kailangan ko po bang mag-comply sa Fire Code of the Philippines? And the answer is definitely yes. Mag-a-apply pa din siya kahit sa renovation. So, ang mangyayari na ngayon, kung ang ginagawa mo man ay renovation, the Fire Safety Inspection Certificate will not be confined dun lang sa renovation. It will cover the whole establishment. So, Yun. pagko-complyin ka na ngayon. Yun po yung, sako pa din po siya. Hindi siya limited dun lang sa nire-renovate mo. Oy, malinaw yun. Oo. Hindi ibig sabihin na yung sa simula ng pagpapatayo mo ng gusali mo ay wala ka noon, hindi ibig sabihin nun magpapatuloy yung ganoon lang. Hindi na po, hindi magpapatuloy yun. So, kailangan mo na din yan. Hindi pwedeng wala. Otherwise, wala ka. Paano mo lalagyan ng permit yung renovation? Yun. Kasi minsan ang mga reaksyon nila, attorney, nung tinayo ko naman, hindi ko naman yung kailangan. Diba? O bakit ngayon? Grabe talagang pagpapahirap. Ganun, mga reklamo nila. Pagpapahirap nila, magpapatayo, magpaparenovate na nga lang ako. Sabi nga po Ganun natin, pa. ma'am, nung mga previous discussion natin, hindi porke matagal mo nang ginagawa o matagal na nating ginagawa o lagi mo nang nakikita ay tama. Yes. Hindi Yun. porke kinakaugalian na ay tama. So, ito naman ay hindi para kumita lang ang gobyerno. Oh, this is a form of regulation na kung saan ang gobyerno ay kumukuha ng tax. But, ang end reason nito is for the safety of everyone. Yan. Kasi pagka wala nun, yung simpleng sunog na dapat kung may fire extinguisher ka, napatay mo sana. Dahil wala, mas lumaki pa. Tama. So, yun po yun. Oo. And with that, sabi natin na kailangan ang pagkuha nitong Fire Safety Inspection Certificate. Kung hindi po makakuha, ano ang mangyayari kung wala pong FSIC ang isang establishmento o yung gusali? So, kapag ka po yung isang business walang mayor's permit, since wala po siyang Fire Safety Inspection Permit, considered po na illegal yung business na yun. At alam naman po natin, without mayor's permit, yung ating pong local government unit, city or municipality or province, may issue an order po for the closure po nung specific na business na yun. And under the Fire Code po, aside from that, pwede pong pagmultahin pa ng ating gobyerno yung owner, administrator nung establishment for payment of the fines as provided sa Fire Code. So talagang kung gusto po natin maging legal, legitimate, at hindi po magkaroon ng risk na may pasara yung negosyo natin, so kailangan po nating magkaroon ng Fire Safety Inspection Certificate. Ko po. Yan. Ma'am, dagdag ko lang kasi doon sa yung mga epekto na wala kang Fire Safety Inspection Certificate, i-differentiate natin yung
hindi ka nakakuha Mhm. at hindi ka kumuha. Magkaiba po kasi yung level ng violation nun. Kung dun sa hindi ka nakakuha without any intention of violating this provision of law, ano po, is maring fine lang. Pakukuhanin ka, bayaran mo lang kasi hindi ka nakakuha. Pero yung hindi ka kumuha intentionally, kapag ka nakita ng Bureau of Fire na yung building mo ay non-compliant talaga, ang worst case scenario po is i-declare nila yan na fire hazard. Ibig sabihin, pag na-declare ka na fire hazard, hindi mo na pwedeng magamit ang building na yan. Kahit anong gawin mo. Yun. Yun po yan. Oho, malinaw yun ha sa may mga building owners. Yan, parang may naalala ko bigla dito sa usapan natin, attorney. Hindi ko na lang babanggitin. Oo, pero may naalala lang ako ng very light. Kasi, oo. Pero mamaya, pag-uusapan natin yan. Kasi, baka iniisip din kasi ng mga kabrigada natin na, halimbawa kung kami ay nagre-renta doon sa gusali. Oo. At sa simula ng konstruksyon ng gusali, ay wala namang kaming, hindi naman kami nagpatayo. Siyempre, hindi namin alam kung sumunod ba, may building permit ba, yung pagpapatayo ng gusaling nirerentahan namin. Pero, wala siyang wala siya sa standard. Walang fire exit. Parang kumbaga hindi siya safe. Sa tingin ko, nagrerenta sila pero hindi sila safe doon at gusto nila na sana ay ipaayos sa sa owner o kung gusto nilang ayusin yung istruktura ng building. May mga instances kasing ganito, attorney, na minsan nagtuturuan na yung may-ari at yung tenant ng building kung sino ang dapat magpapagawa para sumunod dito sa sa fire safety na ini-implement ng ating LGU. May mga instances na ganoon. So, siguro mamaya, kasi meron tayong part doon na sa ating talakayan, mga kabrigada, na nasagi lang sa isip ko kasi minsan may ganoon, 'di ba? Tenant, yung may-ari ng building, sino ba ang may dapat na tawag dyan, obligasyon o responsibilidad na sumunod? Oo. Para po sa safety ng mga nasa loob ng isang gusali. Yan. Yan po, mga kabrigada, ha. Maya-maya laang. May mga sunod-sunod pa tayo dyan. Lumalalim tayo, mga kabrigada, sa ating nagiging usapan. Pero sa ngayon po muna, mga kabrigada, ipapaalala lang po muna natin. Yan. Kanina, sinasabi ko na sa inyo, masarap na may hinihigop, mga kabrigada, habang nakikinig ng aming talakayan. Dito ho yan, mga kabrigada, sa legal na usapan. Nang sa gayon po, mga kabrigada, ay alam niyo yun, masarap yun. Ako nga, ganun ang ugali ko, kaya lagi po ako dito may tasa sa tabi. Para kapag nagbe-break kami, nahigop din naman. Yan. Mas masarap yung ganoon. Pero mas masarap, mga kabrigada, na yung hinihigop ninyo, humahagod po, mga kabrigada. Ang lasa, ang sarap, mga kabrigada, at humahagod din sa ating lalamunan. Saktong-sakto yan sa may mga sore throat sa mga panahong ito. Tama! Yung ating power cell sa labat, mga kabrigada, masarap. Yan po, mga kabrigada, ang ingredients niyan ay syempre luya, kasi hindi naman po magiging salabat yan kung walang luya. May luya pong, mga kabrigada, meron ho yung lemon, meron po yan, mga kabrigadang honey. Yan, ang ginawa po, mga kabrigadang pangpatamis sa ating power cells sa labat. Kaya naman po, mga kabrigada, habang nakikinig, mas masarap po, mga kabrigada. Ano bang masarap na pang partner sa salabat na pwedeng makain? Mga mga kakanin. Yun, masarap. Oo, saktong-sakto yan, mga kabrigada. Kung kayo'y nakikinig ng ating legal na usapan ngayong araw ng Sabado. Siyempre, mga kabrigada, power cells, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, alas 8:42 ng tumitirang umaga. Ang oras na yan, mga kabrigada, itid sa atin ng ating Guard C Plus with Zinc. Always protektado ang kalusugan. Type ko yan. Uy, para sa mga kabrigada natin na hindi naman masyadong fan, mga kabrigada, ng bawang. O kaya po, ayaw talaga nila, mga kabrigada, yung lasa ng bawang. Naku, kung pag nagkataon, mga kabrigada, siguradong aayaw
nililigawan yun yung ating Power Cells Herbal Capsule. Kapag ganoon po mga kabrigada, kasi yung ating Power Cells po kasi talagang bawang po ang pangunahin. Pagbukas mo pa lang mga kabrigada ng blister pack ng Power Cells, amoy mo na agad ang bawang. Kapag ganoon mga kabrigada, aatrasan nyo na agad. Kaya naman po, nandito naman yung ating Guard C Plus with Zinc. Yan, yung ating Guard C, yan po mga kabrigada ay vitamins, multivitamins po yan mga kabrigada, mayaman po sa vitamin C, meron po yan mga kabrigadang calcium din, at meron din po yan mga kabrigadang zinc. Yan. Malaking tulong sa pagpapalakas ng ating resistensya din, and of course mga kabrigada, pagpapaganda ng ating mga skin. Tama! Diba? Yung iba dyan na may mga dry ang skin, malaking tulong po sa inyo mga kabrigada ang ating Guard C. Dahil po, ang vitamin C na taglay po niyan, bukod sa pangpalakas po mga kabrigada ng ating immune system, yan din po ay nakakatulong sa collagen production. Tama! Yan. Kaya naman, kapag uminom ka ng Guard C, isang kapsula lang po mga kabrigada ang ating Guard C sa isang araw ha. Hindi po yan pwedeng dalawa. Hindi po yan katulad ng Power Cells na kahit 2 kapsula, 3 kapsula sa isang inuman, okay lang. Kasi yung ating Power Cells, herbal po yan, food supplement. Si Guard C, yan po ay vitamins. Tama! Yan, isang kapsula lang po mga kabrigada sa isang araw. Sapat na po para sa inyo ang ating Guard C Plus with Zinc. Or pwede nyo naman mga kabrigada, kung nagpa-Power Cell ka, pwede nyo rin mga kabrigadang gawing tandem si Power Cell at si Guard C. Apo! Sige, at available po yan mga kabrigada sa mga autorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Sige, dire-diretso na ho tayo mga kabrigada. Kanina pinag-usapan natin yung Fire Safety Inspection Certificate. Ano ang pwedeng mangyari kung wala yung isang gusali? Ngayon, sino naman po ang may karapatang mag-inspeksyon at magbigay ng multa o pagkakasuspende? Attorney Reggie. Okay, so usually po ang nangyayari po, usually may authority po yung Bureau of Fire Protection, motu proprio na mag-inspect po ng mga buildings or structures na considered fire hazard, or kung meron po silang natanggap na complaint mula sa public, so mag-i-issue po ang Bureau of Fire Protection chief or yung authorized representative ng notice po dun sa owner, administrator, occupant ng building to comply po with the violation of the fire code. So within 10 to 15 working days to comply with the violation. So if hindi po nila ma-comply yon within 10 to 15 working days as instructed by the Bureau of Fire Protection, so magpo-post po ang Bureau of Fire Protection ng warning dun sa building that the building is a fire hazard. Okay. And kung hindi pa rin po yun ma-comply within 15 days mula po sa additional 15 days mula sa final notice, pwede na pong i-abate ng ating Bureau of Fire Protection yung building at ipasa kasi considered na po siya as fire hazard. Oy, ganun iyon. Oho. And pagdating naman po dito sa usapin ng mga violations at mga penalties, ano po yung nagiging karaniwang paglabag? Dito po yan sa fire code na madalas pong nakikita ho natin sa mga barangay and even sa lungsod. Ang sa mga paglabag, Ma'am Mel, may parang kanya-kanyang bigat yung mga paglabag natin, but ang pinakakaraniwan ay with regards sa installation ng fire extinguisher. No, kasi hindi porke fire extinguisher ay okay na yun na ilagay mo. Kasi may specs po ang kada fire extinguisher. Let's say, dito sa room na to, ano bang kailangan natin dito na anong specs ng fire extinguisher ang appropriate para ilagay dito. Merong mas malaki naman na kailangan mo ng fire alarm system, ng smoke detector, which ngayon, nire-require na ng BFP kahit sa residential building, mama. Yun yung napansin ko when we were constructing our house. Ano po. So, okay na. Mayroon na akong emergency light. Mayroon na ding fire extinguisher. The problem is wala nung smoke detector. So, bago kami binigyan ng fire inspection certificate, pinag-install pa kami talaga. Bawat room meron. And then yung common area. So, ang kalimitan pong nangyayari dito na violation, yun nga, kawalan ng karapat-dapat na fire extinguisher,
kawalan ng fire exits, kawalan ng smoke detector or yung mga pang-apula ng sunog na dapat nandun sa isang establishmento. At hindi po limitado ito sa mga pribadong establishmento. Masakit man tanggapin, ito'y katotohanan. Even yung mga sangay ng gobyerno natin ay nagkakaroon ng violation ng Fire Code of the Philippines simply because wala namang intensyon. Kung hindi lang nakita o hindi napansin na wala pala noon. Wala pa, especially sa mga barangay. Yan, mga barangay hall po natin. Yun yung mga far-flung areas natin. Oo. Pwede siguro yun, pwede lang mapalagpas. Pero parang yata pangit, attorney, na Bureau of Fire Protection, tapos yun ang yata ang wala. Parang pangit ng gano'n, attorney, sana naman walang ganoon, sana naman walang ganoon. 'Di ba? Ikaw yung nag-i-implement ng fire code, tapos Ikaw yung non-compliant. Oo, hindi pala compliant yung building ninyo. Yan ang pinakamahirap sa lahat. Sige. Ano po yung maaaring gawin ng BFP kung mayroon pong naging paglabag? Dito po yan sa fire code. So yun nga po, kung meron pong violation, so mag-issue po ng notice ang Bureau of Fire Protection dun sa concerned administrator, owner, occupant ng building to comply with the provisions of the Fire Code. Bibigyan po sila ng 10 to 15 days to comply with the provisions of the law. If hindi po nila makomply, ang next po ay magpo-post po yung Bureau of Fire Protection dun sa building na yon na considered na po yung structure or building na fire hazard. And if within 15 days po hindi pa rin na-comply, then pwede na pong i-abate nung ating Bureau of Fire Protection at ipasara yung building. May mga instances din po kasi na considered na nuisance na po yung specific na building, and summary pwede po nilang ipasara po yung specific na building na yun. Oo, pwede bang mag-extend doon sa 15 days? Wala pong, ang sinabi po, wala po talagang period for extension doon kasi nga po what is at stake yung safety po ng community. So kapag ka po bibigyan pa natin sila ng period to extend to comply, ang magiging issue po is paano po pag nagkaroon na po nung sunog dahil nga po sa ka-extend. So I think yung mga serious violation po, yun po yung mga kinukonsider ng Bureau of Fire Protection na fire hazard, kaya kailangan ma-abate po. Oh, okay. And with that, base po dito sa batas, ano po yung penalties sa manalang violation ng batas na ito? Ayan, ma'am. Nabanggit na po namin kanina, kasi kapag sa hierarchy nga po ng violation, may karampatang parusa. Bawat paglabag. So, maari po kayong pagbayari ng fine, administrative fine, administrative liability. Of course, wag po tayo magkaroon ng notion na, let's say may violation ka, nagbayad ka na ng fine. Okay na. Hindi ka na magko-comply. Hindi po. Kasama lagi yun. Once pag nagbayad ka ng fine, still you are bound to comply na ilagay o tuparin yung ipinag-uutos sa iyo. Ang maari pa din po diyan, katulad nga po ng sinabi ni Atty. Reggie, ipasara yung establishmento. At hanggang hindi ka nagko-comply, hindi yun mag-ooperate. Plus, fine again. Ay! Yun. Dami. And then, yung ultimate po na pwedeng gawin, yung abatement po, ibig sabihin, ipatitigil, ipapasara, ipagbabawal ang paggamit ng building na yan. Kapag ka na-determine na talaga na yan ay fire hazard, ibig sabihin, whatever we do, hindi na magbabago yung karakter ng building or ng establishmento na wala ng way. Kung hindi, siguro gibain mo yan, magtayo ka ng panibago na compliant na dun sa fire code natin. Okay. Doon sa fine, sir, magkano kaya yung kadalasan na nagiging penalty? Actually, Ma'am Mel, regarding fine, I don't know how they set the fine. Hindi walang nakalagay naman hindi specific na pag ganito lang, wala ka lang fire extinguisher, ganito lang babayaran mo. Depende pa rin po kasi siya sa naging violation mo kung paano i-set yung fine. Okay. And since this is a violation naman po, lagi naman siyang, I don't know how they do it with the Bureau of Fire Protection. Pero ang nagsiset na po ng fire, BFP na mismo? Usually. Sila. Kasi po sila naman talaga yung agency na task
na magpatupad nito. Mm-mm. So parang nagtutulungan lang sila ng local government, o ari ang fine ko, saan ko babayaran, dito ko babayaran, and then you issue to me the necessary documents para ma-comply ko na yung notice of violation kung if that's the case po. Okay. And ito, attorney, ano ang dapat gawin ng publiko para po makatulong dito po yan sa pagpapatupad ng ating fire code? Sasabihin ko sana huwag maglaro ng apoy. Hindi naman. Dapat maging vigilant tayo. As we always say, whatever the situation may be, maging vigilant po tayo. And isa puso natin yung pag-comply. Hindi pwede na yan. Dapat pwede. Kasi yun tayo hanggat maaari, ipinipilit natin. Ang nagiging problema nito, pag nagkaroon or nangyari yung gusto nating maiwasan o yung ayaw nating mangyari, yan na naman tayo, putting the blame kung kani-kanino. In the first place pala, tayo yung mali. So, wala namang masamang mag-comply. Yan naman ay para sa atin. So, I encourage the public na once mayroong regulation, if you are doing something, let's say pagtatayo nga ng bahay, mag-comply na lang tayo. Hindi naman yun para sa ibang tao. Yun naman ay para sa atin. Kasi at the end of the day, kaya ipinatutupad ito kasi yung safety and security ng public ang pinoprotektahan natin. Kasi kadalasan iniisip nila, attorney, na kapag Abala. ganyan, abala talaga. Sabihin na natin na nandoon mga kabrigada yung abala, pero yung ma-insure din kasi, yung buhay, yun ang pinaka-importante naman sa lahat. Tama. Diba? Pero may tanong lang ako, attorney. Paano kapag halimbawa nagkaroon ng sunog sa isang gusali? Sabihin na natin na nagkaroon ng sunog, tapos nag-imbestiga ang Bureau of Fire, ano ang cause ng sunog? Sabihin na natin na ay wala kasi silang, halimbawa, wala silang alarm, wala silang smoke detector. Sa ganoon po ba nasunugan, nagkakaroon pa po ba doon ng penalty ang BFP sa may-ari ng isang gusali? Actually, hindi lang po penalty, Ma'am. Kasi pag napatunayan na yung sunog, ang dahilan ng sunog ay kakulangan o kapabayaan ng occupant or may-ari ng building, that's a criminal case po, especially pag may nasaktan. Ayun. Kasi ano po yan, may provision po tayo ng arson. Tandaan po natin yung arson. At ang arson ay hindi lang tungkol sa intentional na panununog ng isang bagay o isang edifice o building. Ang arson po ay pwedeng makomit through negligence din. Okay. Po, hindi siya hindi basta-basta. Let's say, dahil sa kapabayaan mo, hindi naman natin minamata o sinisino yung mga kababayan natin na nakatira sa yung dati po dito sa Santa Clara, yung dikit-dikit na ang pagitan lang talaga ng kanilang mga bahay ay plywood and iskinita lang yung dadaanan mo. Let's say, dahil sa kapabayaan ng isang bahay, ng isang may-ari ng bahay, nagkaroon ng sunog and mag-spread out yan. Obviously, may nasaktan, may namatay, madaming nasirang bahay. Kung mapatunayan na ikaw yung may kapabayaan, hindi na lang fine ang pinag-uusapan natin dito, kundi criminal liability na. May buhay na May buhay na pong. Yun ang masakit sa lahat, mga kabrigada. So, ganoon ka-importante yung pagsunod po natin dito sa responsibilidad natin sa pagsisiguro ng kaligtasan ng bawat isa sa sunog. Marami tayong natututunan ngayon, ha? Mga kabrigada ho natin na nakikinig sa ating programa. So, ito naman po, paano po mapoprotektahan itong fire code, yung mga empleyado at residente sa sunog? Kasi ang purpose po talaga ng fire code natin tsaka sa mga requirements ng Bureau of Fire Protection is to minimize if not totally prevent yung pong mga destructive fire. So, kung meron po tayong sapat na at tamang fire exit, so pag nagkaroon po ng sunog, at least ma-minimize po natin injury sa mga residents. Kung meron naman po tayong fire extinguisher o kaya naman po alarm, so kung yung atin pong mga occupants, employees, residents to ng building ay properly trained po or may basic knowledge sa paggamit po ng ating fire extinguisher,
at least na-minimize po natin yung sunog or na-prevent po natin yung destruction sa ating mga properties. Ang problema lang po talaga, Ma'am Mel, is actually yung compliance sometimes sa ating mga kababayan is costly, expensive po. Pero actually, since police power legislation naman po itong Bureau, ito ang ating park code, so ang cost na kinokolekta naman po ng Bureau of Fire Protection is limited to the cost of regulation. So, hindi po talaga kailangan na yung mamahaling brand nung fire extinguisher yung bilihin. Ang importante po, yung minimum requirements na comply po natin. So, hindi po talaga siya costly kasi dapat po talaga siguro i-check din ng Bureau of Fire Protection na yung cost na kukolektahin nila for inspection ay limited to the cost of regulation po. Malinaw, malinaw. Dagdag ko lang, Ma'am Mel, dun po sa personally po, tingin ko hindi yung fire code yung nagpoprotekta dun sa empleyado at residente. Not the fire code itself, but compliance with the fire code. Kasi kahit nandyan yung fire code na yan, kung hindi ka naman magko-comply, still, Wala din. walang visa. Walang mangyayari. So, compliance talaga. And, of course, dun sa mga, katulad din mga commercial or industrial, proper training and, tawag dito, yung kaalaman. Ang magliligtas sa empleyado at residente. Kasi kung hindi mo naman mangyayari, there's no reason para iligtas ka. So, babalik pa din po tayo doon sa compliance talaga. Yan. At mga kabrigada, itong ginagawa ho nating legal na usapan, it is a way of informing you. Yes. Oo. Yung importansya po mga kabrigada, katulad nito, ng Fire Code of the Philippines po natin mga kabrigada, yung importansya nito, hindi lang po mga kabrigada sa mga commercial establishments, even mga kabrigada sa mga residential. Napaka-importante po mga kabrigada. Yung mga iba pa nating katanungan, babalikan natin mga kabrigada, mag-break muna kami sa aming pagbabalik mga kabrigada ha. Alamin natin, ano ang legal responsibility nitong building owner at nung tenant pagdating po sa fire safety mga kabrigada. Yan ang ating sunod na katanungan at kayo mga kabrigada ay manatili pong nandyan nang sa gayon po mga kabrigada ay mas marami pa kayong mga kaalaman na makuha lalong-lalo na pagdating sa ating batas kabrigada. Power Cells Herbal Capsule mga kabrigada, laging kasanggan nyo din. Habang siguro kung kayo ay may planong magtayo ng bahay, may budget na kayo mga kabrigada sa pagtayo, ito ang budget para sa semento, sa bakal, sa buhangin, pero wala kayong budget pagdating po mga kabrigada sa mga permit. Yon, mahirap iyon mga kabrigada. Lalong-lalo na kung nasa sentro ho kayo ng lungsod. So, kailangan may inilalagak po kayo dyan na budget na, may allocated budget kayo dyan mga kabrigada. Nang sa gayon, sumunod tayo sa kung ano po mga kabrigada yung patakaran na ipinapatupad sa atin po mga kabrigadang lugar. Okay? Tama! Sa paalala mula sa ating Power Cells Herbal Capsule mga kabrigada, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, 6 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga at ang oras na yan ay hatid sa atin po mga kabrigada ng ating Drive Max Plus Herbal Capsule. Type ko yan. Yan, dapat sinusulit nyo na mga kabrigada. Oo, yung ating Drive Max sa ating mga mister at mga misis diyan. Oo, dahil syempre mag-Holy Week, hindi naman pwede yun. Mag-anong muna tayo, mag-ayuno ha. Oo. Kaya dapat sa mga pagkakataon ito mga kabrigada, nasulit na tayo. Ng bonding mga kabrigada. Kasama po ang ating mga mister at mga misis. Tama! Yan. Nang sa gayon po mga kabrigada ay maging memorable at laging malakas po mga kabrigada ang pundasyon ng bawat pamilya. O, di ba? Ang nanay, ang ilaw ng tahanan, ang tatay, ang haligi ng tahanan. Tama! O, dapat yung dalawang yan, ang relasyon sa bawat isa ay laging matatag. Tama! Malakas. Type ko yan. Paalala mula ho sa ating Drive Max Plus Herbal Capsule.
talaga namang tumatagal. Tama! Yan, available po yan sa mga trosadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Southstar Drug, The Generics Pharmacy, Generica at Mercury Drug Stores nationwide. Type ko yan. Again, diretso tayo mga kabrigada, huling yugto ng ating segment na legal na usapan kasama po mga kabrigadang mga abogado mula sa Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter, si Attorney Benjan Maralit at si Attorney Reginald Laco. Yan. Ang biniti nating tanong kanina, ano po ang legal responsibility ng building owner at nung tenant pagdating po dito mga sir sa fire safety? Unang-una, Ma'am Mel, parang i-dissect natin. No? So, building owner, of course, ang unang responsibilidad mo ay papasok nung time na nagpatayo ka ng building. And continuing, parang continuing yung compliance mo. Hindi porke napatayo mo na yung building, next year, wala na. Hindi ka na And then, si tenant naman po, kung compliant na yung building, si tenant naman, ang responsibilidad mo ay panatilihing working. Huwag mo siyempreng sisirain kung ano man yung nando na. And ang basically ang nagiging problema po kasi dito is, let's say, 'di ba, continuous ang paggamit ni tenant ng building by susunod na taon, kailangan nang mag-renew ng lahat. Ang tanong dito is, pag magko-comply, sino bang gagastos noon, 'di ba? Kung ako ang Bureau of Fire Protection, between the building owner and the tenant, wala ako sa madaling sabi, wala akong pakialam sa inyong dalawa kung sinong gagastos sa inyo. Ang pakialam ko ay compliance nyo. Ngayon, kung si tenant man o si building owner ang gumastos doon para makakomply doon sa sinasabi ng BFP, then it's up to them kung anong usapan nila. Baka naman nasa kontrata nila na si tenant na ang bahala sa lahat ng gastusin simula nung siya ay nag-okupa ng building. Or kung i-consider naman natin na major repairs or major expense yung compliance, then it's up to the building owner. So nasa pagitan po ni tenant at saka ni building owner kung sinong gagastos. But for purposes ng compliance with the fire code, si BFP, ang kanya laang trabaho ay siguraduhin na nagko-comply ka. Yun, di nasagot din yung tanong ko kanina. Oo, kanina sir, na Yes, sabi yes, ko ay ma'am. mamaya. Yes, So, ma'am. it depends upon doon sa tenant at sa building owner kung sino ang gagastos basta makapag-comply. Yes, ma'am. Yun. In addition, ma'am, talagang dapat nakaspecify sa contract of lease. Kadalasan po sa contract of lease, general rule, yung lessor, meron po siyang warranties na compliant po yung building sa fire code, sa building code. And then, ito naman pong lessee, meron po siyang contractual obligation to ensure na hindi niya gagamitin yung specific na commercial establishment or unit other than specified do sa contract of lease or hindi po siya pwedeng mag-increase ng risk of fire. So, ang pinakamaganda po talaga, nakaspecify dun sa contract of lease para po in case na mapilitan si lessee, si tenant na siya muna mag-comply. Since may breach of contract, hindi na comply ni lessor, makakapagpa-reimburse po siya kay lessor. And kung yun naman pong lessee may kasalanan, in-increase niya po yung risk ng fire, so pwede po siyang magkaroon ng eviction kasi violation ng contract of lease po. Yung sinasabi, ma'am, ni Atty. Reggie na increase na-increase yung risk para lang sa kaalaman ng manonood ng ating mga tagapakinig, ano po. Nangyayari po yan, halimbawa, ang sinabi sa iyo yung commercial establishment, gagamitin mo lang bilang tindahan. Tindahan. Kung ano mang klaseng tinda mo. Kaya lang, nung dati, goods lang ang tinda mo, dinagdagan mo. Halimbawa, nagtitinda ka na din ng oil, nagtitinda ka na ng gas. Yun, that's an added risk po. Na hindi dapat. Kasi, sabi nga po natin, dapat kung may contract of lease, lagi naman, usually po, the template is nakalagay doon na itong si tenant o si lessee ay bawal kang maglagay ng hazardous materials doon sa maliban na lang kung yun talaga yung linya ng business mo. Siyempre, kung gasolinahan yung business mo, of course, talagang fire hazard yan na masasabi. Pero kung yan naman ay pangkaraniwang negosyo at nilagyan mo nung fire hazard material, so kung ano man klase yun na pwedeng magdagdag ng panganib na magkasunog, then
ibang usapan. Malinaw. Kanina, attorney, balikan natin yung pagdating sa mga residential. Kanina, habang nasa commercial tayo, naitanong ko sa kanila mga kabrigada, paano kasi, di ba, minsan mga kabrigada, may mga nababalita sa radyo, TV na, halimbawa, nasunog ang isang kabahayan o ang mga kabahayan sa isang lugar, nagsimula dahil sa bata na naglaro ng apoy. Yon, nakakuha ng lighter o kaya ng posporo, may sinilaban, ayun, dire-diretso yung sunog. Naitanong ko kanina kina attorney, paano ang magiging tawag diyan, pananagutan? O kapag ganoon ang dahilan ng pagkakaroon ng sunog. Ayan. Mamel, sasagutin ni Atty. Regito, idagdag ko lang. Opo. Isama natin sa example yung nagsiga ka ng basura. Basura, Yan, sige. yun. Na nagwalis ka sa bakuran, tapos sinindihan mo. And then fire broke out. Yan pa. Sige. So, yan. Actually po, meron po tayong different sources of civil obligation sa ating batas. Ang isa po doon yung quasi-delict or torts. So, in quasi-delict or torts po, dahil sa inyong kapabayaan or negligence, nagkaroon ng damage or injury to another person. So, kung ang nakakomit po nito ay magulang, edi wala po tayong issue. Pwede po siyang makasuhan ng reckless imprudence resulting to damage to property or physical injury dahil po sa kanyang negligence. Kaya lang po ang problema, pag yung nakakomit po ng negligence ay minor, especially below 15, bawal po makulong. So, dahil bawal makulong siya, wala siyang criminal liability, civil liability for damages po. Unfortunately, kadalasan sa mga minor po, wala naman po silang property to pay the civil damages. So, kaya lang sabi po nung ating civil code, dahil nga po sa vicarious liability, yung negligence nung minor na anak ay considered na negligence nung magulang. Kaya po yung magulang yung magbabayad for the damages caused to other properties or to the injury suffered by victims dun po sa negligence nung kanyang minor na anak. Yon, magulang, mga kabrigada. Magulang ang mananagot. Napaka-importante nun, mga kabrigadang i-highlight natin. Dahil minsan kasi ay pinapawalang bahala na laang yung ganoon, 'di ba? So ibig sabihin may nagkaroon ng kapabayaan ang magulang, kaya nakapaglaro ng apoy ang kanyang anak at nag-cause na nga, mga kabrigada, sa ganoong mga insidente ng sunog. So yan, meron na lang tayo, mga kabrigadang, nasa 5 minutes. Sige, dito tayo. Ano po, attorney, ang pwede nyong maipayo? Para po doon sa mga bahay, mga residential or even mga negosyo na maiwasan po yung sunog. Doon sa residential po, unang-una yung sinasabi po namin kanina pa na let's comply. Mag-comply po tayo. And then sa mga small businesses, small enterprises, mga commercial establishment na ginagamit natin as source of livelihood, tandaan po natin, wag nating ipagpalit sa kakarampot na halaga yung kaligtasan ng bawat isa. No? Hindi parang, kasi minsan po, ang nangyayari, wala ka pa ng dokumento dahil nangihinayang ka sa kikitain, titirahin mo na. Sige, simula na tayo, benta tayo, negosyo na tayo. So, uulitin ko po, wag nating ipagpalit sa kakarampot na halaga yung kaligtasan ng bawat isa. Isaalang-alang po natin na dapat compliant muna tayo at sumusunod tayo sa batas bago po natin gawin yung ating mga gustong gawin. Kasi kapag ka po bumaligtad yung sitwasyon, baka ang lumabas sa kagustuhan nating kumita ng pera, mas malaking danyos yung naging kapalit niya. Ano po? So, yun po. Sa pangkalahatan po, whether it be residential, commercial, or industrial establishment, wag po nating wag po nating iisantabi yung kaligtasan. Attorney Reggie. Ang akin naman po sa mga negosyante po, so do not worry po dun sa mga expenses na may incur nyo for complying with laws. Kasi itong mga expenses naman pong to, allowable deductions sa inyong gross income that will reduce your taxable income. So pag bumaba po yung taxable income nyo, magkakaroon po kayo ng income tax savings. So kung sa corporation po yan, so kung ang nagastos nyo po sa compliance, 10,000, meron po kayong 25% na income tax savings. So actually, ang cost nyo lang, hindi 10,000, 7,500 lang po.
So yung isipin nyo palagi, since properly receipted naman yan, may documentation, submit nyo lang yan sa inyong accountant, bookkeeper, i-claim nyo na lang siyang allowable deduction from gross income. So, kesa naman ma'am na hindi kayo nag-comply, so dahil di kayo nag-comply, wala pa kayong income tax savings, illegal pa yung business nyo. Totoo yun. So, gawin na nating legal and then i-document natin yung expenses as deduction sa ating gross income. Yan po mga kabrigada ha. Mga payo mula po mga kabrigada sa mga kasama na ho nating abogado. Sana ay marami kayong natutunan mga kabrigada. Dito ho yan sa ating segment na legal na usapan ngayong araw po mga kabrigada ng Sabado. Pero bago tayo magpaalam mga kabrigada, syempre, ang paborito nating part. Baka po may mga pagbati kayo. Mga sir, ngayong umaga. Sige po. Good morning, binabati ko lang po yung mga kababayan ko sa Lipa City. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sige Ako, po, madami Attorney akong Bel. babatiin Ayan, ngayon. Kaya nga sir, binagyan kita ng 2 Ayan, 2 minutes. 2 minutes bago mag-commercial break. Unang- Sige sir. Unang-una, binabati ko ang asawa ko na ang sabi sa akin ay wag ko na siyang batiin. Pero, Mami, good morning sa aking dalawang chikiting na happy dahil nakuha na namin ang dog. Sa presidente po ng IBP, kay Kuya Dindo, Attorney Rene Atienza, magandang umaga sa aming secretary ng IBP Batangas chapter, baka mapagalitan po ako, Ma'am Tina, magandang umaga. And sa mga kasamahan ko po sa Bawan San Pascual Batangas Eagles Club, good morning. Lastly po, Kuya Alex, ang presidente po namin ng Bawan San Pascual Batangas Eagles Club, condolence Kuya. Opo. Attorney Reggie, baka may dadagdag ka pa. Okay na po. May dadagdag pa. So yan po mga kabrigada, yung ating naging talakayan. Dito po yan mga kabrigada sa ating segment na legal na usapan. Kasama po ang mga abogado mula ho sa Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. May kaugnayan mga kabrigada sa Fire Code of the Philippines. And with that, sige, magko-commercial muna ako sa ating pagbabalik. Bayad utang muna si Brigada Mel bago naman ako yung magpaalam. Dahil sa Sabado ay hindi nyo ako makakasama. Ako muna ay nasa malayong lugar. Mag-aaladar na muna ang inyong Brigada Mel. And magkakarinigan tayo mga kabrigada April na dahil sa sunod na Sabado, Holy Week na po yun mga kabrigada, Black Saturday, okay? Kaya Abril na tayo magkakarinigan. Sa susunod na Sabado sa 28 na makakasama nyo, it's either si Brigada Clay, si Brigada Roel, either sa dalawang yan. Sige po, maraming salamat mga kabrigada. Magbabalik pa po ang inyong Tira Brigada. Pero sa ngayon muna, paalala natin sa ating mga lolo't lola, ang inyong Power Cells Herbal Capsule, huwag niyong kalilimutan. Dahil nagmamalasakit yan sa inyo. Dahil kayo ang sandigan.